kabataan, ito na naman po muli ang Kalambag, Kalampag at Ambag ng Kabataan. At ngayong araw po ay pag-uusapan po natin ang Human Rights Day. Bago po natin simulan ng ating pag-uusapan ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong hapon. Hello po, good afternoon. Good afternoon! Hello! Good Hello. afternoon, Daisy. Sige. So, kamusta ka nga muna, Si Roger, sige, unahin ka namin. How's your O week? sige, ako na, Kim. Hindi, joke lang. Basta baka kasi mamaya mawala na naman ng net. Okay, ako na mauna. Ah, Ayun, nung nakaraang, nung 4 pala, yung namin tining, as in, start na talaga ng practice teaching namin sa school. So, by Monday, yun na talaga yung pinaka-start namin ng pag-practice teaching namin sa school kasi this week daw kasi is binigyan kami ng pahinga bago dumugo-dugo ang utak sa lesson plan pero ah sobrang nakaka-excited kasi ngayon na naman kami ulit dudugo ang utak pero kayang-kaya naman kasi simula first year hanggang first semester ng fourth year is puro na lesson plan ang nasa utak, puro report demo yun. Kaya siguro pagdating ng practice teaching namin sanay na kami kaya okay lang lahat. Ikaw naman, pangalan niyo si Daisy. Hello po. Kamusta ka dyan sa inyong lugar? Hello po. So far po, okay lang po. Naging busy lang po this week kasi naging hectic po yung schedule. Kasi malapit po yung assessment, tsaka yung mga Christmas party po, ganon. So far po, okay po. Ikaw naman po, Kuya Akim. so far, yes, I'm okay. So, kung sila Roger, na ready for plastic teaching na, and for akin naman is wala pa na since I'm still, I'm still working on my thesis, although, yes, under routing na, pero sige, laban pa rin, no? So, yun naman, no? And by the way, this time, alam ko may nakakasama tayo ngayon, no? Meron tayong guest, no? So, I will let her introduce herself. So, let us all welcome Sophia. Ayan, Sophia, hello naman dyan sa'yo. Hello, Kamusta ka hello, dyan? hello! Hello, first off, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. No? Nakaka-inspire naman kayo, no? Kasi mga future educator pala kayo. Tsaka syempre, tinutulungan natin ng ating mga kapwa mamamayan para, alam nyo, matuto rin sila. Ayan, so, mag-introduce na ako. Hello, hello, hello! Ako nga pala si Mau. Isa akong estudyante mula sa UP Clark. At currently, estudyante ako under the program BA Applied Psychology. Isa rin akong miyembro sa organisasyon ko na Young Bean or Young Bataeños for Environmental and Advocacy Network. At ayun, isa rin akong journalist. Actually, currently, frontliner publication ng UP Clark din. Ayan. So, welcome, welcome. Wow, ako na ata yung naging host. But hello! Maraming salamat again sa pag-imbita. Oo, so, Sana ma-enjoy natin ngayong hapon. ayan, no? Thank you so much sa'yo, Mau. Okay lang ba tawagin ka namin Ate Mau o Mau? Okay lang ba? Mauna lang, Mau. Sige, Mau. Sige. Ayan, thank you so much, Mau, no, for accepting our invitation. So, na makasama ka namin this afternoon. And of course, no, and before that, last week nga pala, no, ating napag-usapan ang tungkol sa National Book Day o yung buwan ng pagbasa na kung saan ilan sa ating mga na-highlights dito ay yung kahalagahan ng pagbasa. Hindi lamang yung pagbasa, maging kung naunawaan ba nila ang kanilang binabasa because that's really matters talaga, no, especially us, no, na talagang we are also working in that, and I experience also, I share also my experience during my FS, no, tungkol sa reading. So, huwag kayong magtaka sa internship ko, puro pa reading tayo kasi nga importante ho ang pagbabasa. Ayan, kung gusto niyo pong balikan ang episode na yon, ay panoorin niyo lamang po sa ating official Facebook page po ng Kalambag. Ayan. At ngayon na naman ay dadako tayo sa panimagong pag-uusapan, kundi walang iba, kundi ang, of course, human
Rights Month. Kasi, ano? And before that, let me show you this. Yan. Teka lang po. Ayan. Ayan. Yan ho kami. Ayan. Huwag natin takpan si Mau. Ayan. Oo. Yan kasi ang ganda ni Mau, no? Ayan. Yan po ang ating tema ngayon. Our rights, our future, right now. At pag-usapan muna natin, ano nga ba itong karapatang pantao o human rights, no? Ang karapatang pantao ay tumutukoy sa mga pangunahing karapatan at kalayaan na likas sa bawat tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, edad, relihiyon o estado sa buhay, na itinataguyod upang masiguro ang dignidad at pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Kasama dito ang mga karapatan sa buhay, kalayaan sa pagsasalita, edukasyon, kalusugan, at pang-ekonomiya, no? Lalo na itong edukasyon, ito talaga yung parang sentro ng Inat Philippines. Parang ito yung naging foundation sa lahat ng karapatan, no? Of course, ang Inat Philippines, saludo kami sa inyo. Ayan. Ang araw ng karapatang pantao ay pinagdiriwang taon-taon sa buong mundo tuwing ika-10 ng Disyembre. Ayan, no? So, makikita natin na December 10 o yung Human Rights Day, pero sineselebrate ito in whole month kasabay ng mga holiday seasons natin. So, ito ay isang paggunita sa anibersaryo sa isa sa pinakamalagang pangako sa buong mundo. At malalaman natin yan mamaya. So, teka lang, parang nawala tuloy ako. Ayan. Parang nawala tuloy ako. Ayan. Maraming salamat. Diyan lang po muna tayo dahil nga napakinggan natin yung tungkol sa Human Rights Day. Para ba sa ating mga kabataan? Bakit mahalaga na maunawaan ito ng mga kabataan na merong Human Rights Day na isinasagawa every 10th of December? So, dahil nga si Mao, no? Gusto kong marinig si Mao. Oo. Kasi nga, as a journalist, no? Talagang nandoon yung freedom of, natin, no? Freedom of the press, freedom of expression. So, para sa iyo ba, bakit mahalaga na malaman ng mga kabataan itong tungkol sa Human Rights Day? Alam nyo, buti na nga lang, meron tayong taon-taon na inaalala natin na meron tayong karapatang pantao. Dapat natin to talagang pinagdiriwang, inaalala, at palaging tinatatak sa ating mga sarili dahil ang ating karapatang pantao, ang ating human rights, ito ang nagbibigay sa atin ng ito yung nagde-define sa atin na mayroon tayong karapatan na mag-aral, magtrabaho, magbumoto, at marami pang iba. Bale, ito yung parang access natin sa lahat ng bagay para tumakbo tayo sa hindi yung literal na tumakbo, pero to function. Kaya tayo functioning sa kalupaan na ito ay dahil sa karapatang pantao. Isipin nyo na lang, yung mundo na walang karapatang pantao, saan tayo pupulutin, hindi ba? Katulad na lamang nung oras na inimplementa ang batas militar, 'di ba? Yung martial law, talagang inaabuso tayo at wala tayong human rights, wala tayong karapatang pantao. Ganun kadumi at ganun kasirang-sira at ganun kababa ang tingin ng mga makapangyarihan sa atin, mga mamamayan. Bilang sektor ng isa sa mga bilang parte ng sektor ng kabataan, dapat lamang natin ito pinapahalagahan at minamahal ng buong buo. Dahil ito ay parte, ito ay ating identidad. At dapat na lamang, kasi kapag may nangyari sa atin na hindi maganda, Mhm. ito ang ating passport. Dapat alam natin yung mga karapatan natin, no, yung isipin nyo, trespassing pa lang, meron ng karapatang pantao dyan and all that. Mamitas ka lang ng mangga sa puno ng kapitbahay, yung pala, mali na pala yun. Ganon. Kaya dapat educated tayo all the time. And also, we live in a democratic country where dapat yung mga tao ay talagang kinikilala at ang kanilang Ah, dignidad. Ayun lang. Ayun, maraming salamat, no? Kahit nga naman
kahit nga some other countries, no, yung mga monarchy countries, ganon, meron din mga karapatan pa to. But of course, we are democratic country, sabi mo nga, Mao, no? So, kailangan nandun talaga yung karapatan ng tao, no? So, I really like what you said kanina, yung tungkol sa doon sa identity natin bilang tao. Kasi nga, di ba, we recognize ourselves, no, na may karapatan, and that's really matter. And of course, yung passport nga natin, no, kapag may nangyari sa atin na hindi maganda, of course, like, for example, ayun, trespassing, ganun, oh, ito, karapatan to, oh. Yung parang ganun, no, parang medyo funny siya pakinggan, pero realistic, oh, parang nangyayari in a real life. So, na-curious lang din ako, Mau, so, paano mo nalaman itong tungkol sa human rights, no? So, paano mo ba unang nalaman ang tungkol sa karapatang pantao? Mga anong age ka nun? Yung parang namulat ka, ay, ito pala yung mga karapatan ko. Yung parang ganon. Yung parang nag-lighten sa'yo, ito pala yung mga karapatan ko. Yung parang ganon. Actually, ang malungkot doon, alam Oo. ko yung human rights at natutunan ko siya sa school nung elementary siguro ko, pero mas lumalim at mas napahalagahan ko siya nung sumali ako ng organisasyon. Actually, nung senior high ko or ng mga later years ko ng grade mga mag-grade 11 na ako, doon ko lang nalaman na wow, napaka-importante talaga ng karapatang pantao, no? Nakakalungkot kasi sa organisasyon ko pa siya natutunan, hindi mismo sa ating Oo. paaralan. Mm-mm. Ayun. Kasi nga talaga minsan, no, para sa akin kasi hindi lang sapat na nag-aral lang tayo, na puro academics lahat-lahat. Ganun, it's very important also to be part of any organization sa school, no? So that we can empower ourselves, and of course, mas madagdagan pa yung natutunan natin outside the box. Kumbaga, para sabihin natin yung si academics yung box, siyempre, yung ganun talaga yung mga mathematics, science, more in ganun talaga. Why not, labas tayo dun sa parang na yun. So, mas mamumulat tayo sa iba't ibang bagay, and hindi lang cognitive yung natin doon, maring matutunan at marami pang skills ang pwede natin matutunan once we join in different organizations, and karapatan natin yan bilang tao. And of course, tanungin natin ang dalawang kasama natin kung ano yung mga thoughts nila, no? So, sige, ikaw mauna, Daisy. Ano ka ba yung thoughts mo doon sa tanong, maging doon sa mga binanggit ni Mau kanina? Dun po sa unang tanong mo po, Kuya Akim, yung about sa human rights po, para po sa akin, ang Human Rights Day po kasi yung isang araw na nag-aalala or nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng karapatan ng bawat tao. Mahalaga din po ito lalo para po sa ating mga kabataan tulad po natin dahil tayo po ay yung magiging susunod sa henerasyon na magtatanggol or magpapalagana po ng karapatang pantao at kung mauunawaan po natin yung mga karapatan po natin, mas magiging handa po tayo sa pagtulong sa mga isyong kinakaharap ng ating komunidad or ng buong mundo po. Ayun, maraming salamat. So, ikaw naman, ano yung thoughts mo? Ano yung thoughts mo regarding sa sa question na kung bakit mahalaga ang human rights, and lalo-lalo doon sa mga binanggit ni Mau, ano yung mga realizations mo doon o yung mga thoughts mo doon? Actually, tungkol dun sa human rights o pag-aalala sa ating karapatan is, ang ano ko lang dun is yung dito na talaga natin na napapansin na simula nung panahon na yun nga nabanggit ni Ate Mau kanina na simula nung nagkaroon ng martial law is nandun yung panghihimasok ng panghihimasok o paninira na karapatan ng isang tao. Tapos ang doon doon ka subukan yung katatagan ng isang tao kasi nga sila nung nagkaroon ng yung isang tao binabilahat lahat walang yung pero ngayon talagang mas talaga sa puso na ang iba ay hindi lang at kundi para din sa mga hinaharap na kabataan at mga takas. Hindi lang dapat
pinapalawak ang ng human rights, kundi dapat din itong pinapahalagan kasi ito yung magiging tawag doon, no, magiging batayan natin sa isang sa isang karapatan o na tawag doon, na pupunta tayo sa tawag doon, maling sitwasyon. Meron tayong sinasabing human rights kasi minsan nangyayari doon is napapagbintangan tayo pero hindi naman natin ginawa. Kaya meron proseso para mas lumalim pa yung sinasabi nilang human rights na may karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo, may karapatan kang ipagtanggol ang mga dapat mong ipagtanggol. Ayun, maraming salamat, no? Parang yung sabi kanina ano kaya ni Mau na talagang napakahalaga itong tawag nito, itong human rights, no? Lalo na, of course, no? Minsan talaga may mga pagkakataon na, ayun, nayuyurakan tayo. Di naman kasi nawawala yan. Pero kagayon pa man, basta't alam natin ang ating karapatan, walang sino man ang yayapak sa atin at walang sino man ang may karapatan na tanggalan tayo ng karapatan sa mundong ito. And of course, no? Para mas palalimin pa natin yung ating mapapag-usapan sa oras na ito. Kaya nga sabi ko kanina, no, i-deepen natin siya. So, ayun. Teka, parang di ako masyado expert sa ganito. Parang kaloka itong PPT. Pero at least, di ba? Kahit ka sa Pilipinas, ayon sa 1987 Constitution ng ating Pilipinas, nakasaad ng mga pangunahing karapatan sa Artikulo 3, katipunan ng mga karapatan at pagtatanggol laban sa mga pang-aabuso ng Estado o ng sino mang nilalang laban sa individual na kalayan at dignidad. Ito, sabi ko talaga nalimutan itong Article 3, Section 1, no? Alam ko lahat kayo medyo alam ito o familiar kayo neto, no? Kahit ata si Wow, alam din itong Article 3, Section 1. Kasi napakinggan ko to, share ko lang napakinggan ko to during Super Serena 2013, yung answer ni Francine Garcia doon. No, parang nabanggit na itong Article 2, Section 1. And of course, ano nga ba itong UDHR, no? Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay isang dokumentong ipinaguyod ng United Nations General Assembly noong December 10, 1948. So, ayun. Kumbaga yung UDHR daw ay na-implement siya o naipasa siya noong December 10 to 1984. At saka ito hindi lang ito basta-bastang dokumento, kundi sa itong dokumentong pinag-ayunan ng mga bansang kasapi ng United Nations na kung saan ay nangako sila na tutuparin nila yung mga karapatang ito at i-implement nila dito sa kanilang mga bansa. Kaya nga di ba nabanggit dito, sana ba yung kanina? Ayan, dito nangyari yung isa sa pinakamahalagang pangako sa buong mundo. At yung pangakong iyon ay ang itaguyod ang mga pangunahing karapatan at kalayaan ng mga bawat tao sa buong mundo na nakasaad sa UDHR. Ito ay binubuo ng 30 artikulo na naglalahad ng mga karapatang sibil, politikal, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultural na dapat matamasa ng lahat ng tao, anuman ang lahi, kasarian, relihiyon o estado sa buhay. Ang UDHR ay tinuturing na isang mahalagang milestone sa kasaysayan ng ating bansa dahil ito sa naging batayan para sa maraming pandaigdigan at pambansang batas at kasunduan hinggil sa proteksyon ng mga karapatang pantao. Sa pangkalahatan, ito ay pundasyon ng moralidad at batas na sa lokal at pandaigdigang antas na naglalayong protektahan ang bawat individual mula sa diskriminasyon at pang-aabuso. At ito ang ating UDHR, no? Simula sa 1 hanggang sa 30. Actually, makikita rin ito, no? Makikita rin ito sa mga tawag nito sa internet, no? Sa Google, ayan. Ito yung 30 articles na sinabi kanina na nakasaad sa UDHR. At dahil dyan, no, ano ang kahulugan ng dokumentong ito? Tsaka nabanggit ko na ito kanina, no? At bakit ito mahalaga hanggang sa ngayon? Bakit ka ba mahalaga itong UDHR, no? Hanggang sa kasalukuyan, kasi nga, di ba, may pinagbatayan umano ang UDHR, bakit ito ginawa, no? So, bakit ka ba mahalaga ito hanggang sa kasalukuyan, no? Sige, si Mau muna yung tatanungin ko. Excited talaga akong magsalita si Mau, oo. Yung UDHR, napaka-importante niyan. Bakit? Kasi
hindi lang dapat mga kunwari, hindi lang dapat mga Pilipino ang may karapatang pantao, kundi lahat ng tao, literal lahat ng tao. Kaya nga, UDHR, universal. Malay mo, pati alien meron. Charot. Universal Declaration of Human Rights, lahat. Okay, as in lahat ng tao. Mula na nasa tiyan ka pa lang, ilalabas ka pa lang, may karapatang pantao ka na. May karapatan ka na magkaroon ng pamilya. Kaya talagang napakahalaga nito kasi ito yung batayan, ito yung papel na may karapatan tayong lahat. At hindi lang to basta papel, kundi itong UDHR na to ang nagpoprotekta sa atin para hindi tayo mawala na lang bigla, ano. May karapatan din tayo na hanapin if ever man na nag-disappear tayo bigla or kapag may mga threat, may karapatan tayo na lumaban against it. Kayo ba? Bakit mahalaga ang UDHR? Oh, ayan, tinanong na tayo ni Miss Mau, no? Sige, mauna ka, Roger. Bakit nga mahal? Ano yung tanong mo, Mau, pakiulit? Bakit mahalaga ito hanggang ngayon? Oo. Bakit mahalaga ang yung DHS sa kasalukuyan? Sige nga, Roger. Bakit mahalaga? Bakit nga ba mahalaga? Actually, nalaman ko din tong UDHR nung nasa grade 7 ako. Kasi nga, grade 7 ba? Tama. Kasi meron silang pinapahapyaw ng human rights kasi tawag doon. Hindi ko pa rin dati ito pinapansin eh. Kumbaga, human rights parang karapatan lang yan ng tao. Yun pala, hindi lang pala karapatan ng tao, kundi karapatan din natin pumili, karapatan din natin magkaroon ng sariling pangalan, karapatan din natin magkaroon kaparoon ng sariling pamilya, makapag-aral. Yun talaga yung pinakamas pinakamas malalim na ibig sabihin ng human rights kasi meron kang karapatan kasi kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka kasi walang problema, hindi ka pinababawalan na wag ka mag-aral kasi yun yung gusto mo kasi dito ka masaya kung dito ka magiging magiging isang matatag na tao or magiging isang matatag na kabataan, sige, go lang, mag-aral ka na mag-aral kahit sa mag-aral basta doon ka masaya din. Doon sa pagkakaroon ng sariling pamilya, siyempre karapatan talaga yon ng isang tao kasi nga, hindi naman natin sila pinagbabawalan magkaroon ng sariling pamilya kasi nga, gusto rin nila na magkaroon ng sariling pamilya. Then, ang kahalagan talaga nung yung pinaka talaga, bakit talaga mahalaga yung human rights is talagang kahit saan ka pumunta dala-dala mo yung karapatan mo kasi nga ito yung nagiging tawag doon. Parang nagiging payong mo na kahit umulan, umaraw, yun yung parang dala-dala mo kumbaga yun na yung pinaka kasama mo na sa buhay na kapag pag hindi tayo kasi nagkaroon ng human rights talagang wala merong mga abuso sa atin at mga abuso yun yung kahalagahan ng human rights sa atin na kahit yun nga sabi ko kahit saan ka pumunta sa buong bansa kahit saan ka pumunta kahit saan diyan basta alam mo yung rights mo or yung tinatawag nating human rights. Ayan, maraming salamat, Roger. So, ikaw naman, Daisy, ayan. Para ba sa'yo, bakit nga ba mahalaga ang UDHR sa kasalukuyan? Tanong ni Mau. So, mahalaga po ang UDHR dahil ito po ang nagsisilbing gabay ng ating bansa, ng ating lugar, o kita din po natiyakin na magkaroon ng pantay-pantay na pagtrato ang lahat. Hanggang sa ngayon po, mahalaga din po ito dahil upang matiyak po na ang mga karapatang ito ay patuloy na ipagtatanggol at isusulong po, lalo na po sa mga bansa o mga lugar na may mga issue po sa paggalang sa karapatan ng mga tao. Yun po. Ngayon, no, mamaya natin matatake itong mga isyong to. No? Parang binibigyan tayo ng thrill ni Daisy, no? But before that, no, ako naman yung sasagot, it's my turn. Ayan. No? So, bakit nga ba mahalaga hanggang sa kasalukuyan itong UDHR? Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, of course, no?
kumbaga, naitatag itong UDHR taong 1948. Kung titingnan natin, napaka-fresh pa ng mga alaala ng ikalawang digmaan pandaigdigan, which is nag-end siya noong May 10, 1945, no? Doon pa lang, and even doon sa Spanish colonization, bumalik tayo doon sa Spanish colonization, no? Kung saan may mga forced labor na nangyayari, yung kapilitang pagpapatrabaho, mga kababaihan noon ay walang karapatan, no, sa ating lipunan. At higit sa lahat, no, yung pagpataw, no, yung parang hindi makatarong ang pagpataw ng mga buwis sa mga mamamayang Pilipino at saka yung sa panghanap buhay din nila, no, na yung nangyari dun, yung mga encomenderos, ganon. Yung encomienda system na kung saan ikaw na ikaw na kumbaga for example, ikaw yung nag-harvest, sa'yo yung na crops, ibebenta mo sa napakababang presyo. Tapos yung mga umangkat nun, ibebenta nila sa big market ng triple, quadruple, or kailang ano pa, mas mahal pa dun sa pinagkunan nila. So, dun pa lang, it's an unfair, no? It's an unfair treatment na sa ating tawag nito, sa mga Pilipino. And of course, dumating naman ang kalawang digmaan pandaigdigan, no? Nariyan ang pang-aabuso ng mga dati noong World War II, yung mga Japanese Imperial Army natin. Ilan sa mga kalalakihan ay pinapatay, no? No, kahit nga lang pinagbibintangan na walang basihan, basta ituturo ka lang ng makapili, go na, kak ka na. Oh, ganun ka na, oh. Tapos yung mga kababaihan noon, ayun, kumbaga nabuso din sila, no? Naabuso rin sila, tawag nito. Sa umaga sila ginagawang katulong at sa gabi ay nakakaranas sila ng mga karahasan, no? Na talagang na naging dahilan din siguro bakit nagkaroon ng UDHR, no? And sa ngayon, kung sakaling wala ang UDHR sa kasalukuyan, na walang pinagbasihan ang mga bawat bansa sa pagkakaroon ng batas nila tungkol sa karapatang pantao. Siguro until now, may mga colonization pa rin nangyayari, may mga pananakop na rin, at may iba't ibang klase pa nga abuso pa rin nangyayari, at kumbaga, mas nagiging unlimited na yung mga wars na siya nakaka-affect sa mga bata sa kasalukuyan. So, kung sakaling wala si UDHR, paano tayo? Sabi nga kanina ni Mau kanina, no? Kung wala tong mga karapatang pantao, saan kaya tayo pupulutin ngayon? So that is why, iyon ang isa sa mga kalagahan, yung UDHR. At ang kasaysayan natin, ang siyang naging batayan ng UDHR para isulong itong mga karapatang, naging batayan ng UN para isulong ang UDHR. Sorry sa misinformation. At least na-correct natin. Na-correct natin. No? Thank you so much. Ayan. Dahil nga, di ba, nabanggit ni Daisy yung tungkol sa mga issue, yung tungkol sa of course, yung pag-address ng mga issue. Kaya, sa tingin ba natin, ano ba sa tingin nyo ang pinakamalaking issue ng karapatang pantao na kinakaharap ng mga kabataan ngayon? Pang lokal man o pang global? Ano sa tingin nyo yung mga issue, pinakamalalaking issue ng karapatang pantao na kinakaharap natin sa kasalukuyan? Pang lokal man siya, pang nationwide or pang worldwide? Sige, Mau, parang excited akong excited akong pakinggan ka, of course. Grabe, no? Natutuwa ako kasi gusto ko talaga dumadaldal tungkol dito. But anyways, ayan, yung mga malalaking issue tungkol sa karapatang pantao na kinakaharap ng mga kabataan ay ang karapatan para mag-aral, rights to education, rights to nutrition, at saka yung yung karapatan nila sa freedom and liberty. Kasi Oo. madaming kabataan na syempre ang kabataan ng lakas ng bayan, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So talagang maraming sinasalihan, maraming natututunan ng mga kabataan, kaya naman sumasali sila sa mga organisasyon. Ngunit may mga oras talaga na nawawala sila, nagiging desaparecido,
disappearances, Mm-mm. ayan, talamak yan. Lalong-lalo na may mga activists, may mga organizers na nadadakip na lang bigla ng mga otoridad. At saka nare-red tag sila. Ayan, nawawalan kanilang right right to peaceful organizing at saka peaceful assembly, I meant, at saka right para mag-express ng sarili. Mm-mm. Ayan, so, and also, right to food, ayan, madaming bata pa rin na problema pa rin ang food security sa mga bansa nila. Actually, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang kahirapan ng Pilipinas, kundi pang international din. Kaya napaka-importante na food security eh. Kasi kawawang-kawawa talaga lalo na yung mga bata na na pinapabayaan na lang at hindi nakakakain ng sapat na isipin nyo na lang yung sinabi ng NEDA na 64 pesos. 64 pesos ba yun? Correct me if I'm wrong. Oo. 64 pesos isang buong araw. Just ko, Mm-mm. 55 nga, isang kilong bigas pa lang. Mm-mm. Kaya napaka-importante talaga na ina-assess ng mga ahensya ng gobyerno kung ano yung totoong sitwasyon ng mga kabataan, ng mga mamamayan niya. Hindi lang yung basta assume, no? Na ang taas na ng inflation natin, ang taas na ng dolyar, 59 na ang isang dolyar ngayon. Kaya Oo. napakahirap talaga. Yung taas talaga, okay, sige. Mataas ang currency, mataas ang inflation, mataas din ang bilihin. Yeah. Kaya hirap talaga, lalo na tayo. And also, um, right, right din sa freedom, ayun nga, parang sinabi ko Oo. dati, kanina I meant yung ating freedom of expression ay nabubura, lalo na sa mga kabataang journalista, student journalist, ang pagsusuppress sa mga publication, sa mga college publication, sa mga high school publication, pinapatahimik yan ng mga administrasyon. Ako personally, meron kaming editorial tungkol sa isang estudyante, yung student siya, tapos hindi siya pinayagan na maglaro ng science contest. Bakit? Kasi mula siya sa YUM. So, nag-release ng opinion yung publication namin at ang mahirap doon, ayaw siyang i-release ng administration namin, ng principal namin kasi kasi daw, i-sustain daw, madudumihan daw yung reputasyon ng school. Ino-oppress mo yung isang kabataan na na ilaban yung contest na sasalihan niya dapat eh. Ano yun? Mga STEM students lang pwede sa science competition, hindi pwede yung mga taga-Humes. 'Di ba? Doon pa lang may diskriminasyon na. Ayun lang, marami pang iba, marami pang karapatan na kinakaharap ng kabataan ngayon, na problema ang kinakaharap ng kabataan ngayon. Pero yun lamang mga nilista ko. Ayun, maraming salamat, no? Ikot ko yung ano mo, ha? Parang, i-catch ko yung ano mo. Sinabi mo na food security. Maraming documentaries until now that pagpag are still rampant, no? Especially, yes, pinagbawal na nila sa mga dam sites yung pamumuot ng pagpag. At yung mga, parang yung mga tira-tira na lang is dinediretso na dun sa yung pagkainan ng baboy. Ang nangyayari na naman, no, itong mga tao na gusto kumain ng pagpag, doon na sila dumidiretso sa may mga babuyan, which is, kumbaga, nakikipag-sharing na sila doon sa nakikipag-compete na sila doon sa mga baboy, imbis kinakain ng baboy, kinakain na rin nila. And that's the reality, hindi ito a joke, no? Documentary ito doon sa GMA na Eyewitness, no? Talagang talaga ako sa Eyewitness, no? And currently, marami pa rin ang kumakain ng pagpag. And it highlights din na how many tons of food ang nasasayang each day. Ilang tolinadang bigas ba yan? And knowing, no, nabanggit ni Mau na napakamahal ng presyo ng bigas, no? 55, ganon. Minsan na lang itong 43 ang kilo. And of course, yung sinabi pa yung kinote pa ni Mau kanina, yung tag 64 ang kilo. So, ang nangyayata 21 pesos per meal ata yung binanggit ng NEDA. And kung titingnan natin doon, alam naman, pupunta pa natin ng palengke, ang laylay ng palengke sa amin para makabili ng kahit na pupunta ka ng palengke, hindi pa rin yung sapat. No? Kumbaga, sana naman, no, matutukan din ito ng
kasalukuyang administrasyon. And of course, no, ilan yung freedom of liberty rin, na nabanggit din ni Mau kanina, hindi lamang yan nangyayari sa mga di lamang yan nangyayari sa mga publications, maging sa mga student organizations inside the school din na kapag they have an activities like this, if ayaw ng administration, tinitigilan, ganun, for I don't know what's the reason. If that's for the goodness of the students, then why not? No? Wala namang masama kung ganun, no? And of course, it's a reality rin and napakasad din na napakaraming nare-red tag kasalukuyan na ang gusto lang naman nila is yung ma-express nila kung ano yung hinanaing nila. Kasi right now, no, being a leader is not just hindi lamang kumikilos, kasi a good listener rin na kung saan maybe sa pakikinig niyang yon, no, may ma-realize siya na something na pwede niyang magamit, no, for the goodness of his or her constituents, no. So yun yung sa mga karapat yung yung food security parang hindi lang siya sa Pilipinas, no. If we gonna go sa mga other countries din, nangyayari din talaga to. Minsan na umaabot sa point na parang hindi na makatao yung kinakain nila dahil nga sa kahirapan, no. And yun din yung sa pinakamalaking issues ng is yung poverty talaga, yung poverty na nagko-cause ng maraming human rights violations, no, sa hindi lamang sa ating bansa, maging sa buong mundo. And sa inyo ba tawag nito ng kapatid ayan si Roger. Ano ba sa tingin mo ang pinakamalaking issue ng karapatang pantao na nararanasan ng mga kabataan sa kasalukuyan? Roger, parang nakamute ka. Iniisip ko pa kasi kung ano talaga yung pinakamalaki. Actually, nabanggit na rin kasi ni Mau kung ano talaga yung Oo. pero meron pa akong iniisip tawag doon, no? Yung tawag doon, no? Tawag doon, no? Yung kinakarap nila talaga yung yung wala silang tawag doon, wala silang karapatan na yung tawag doon, yung hindi pumayag sa gusto ng mga ibang kabataan kasi minsan 'di ba? Tawag doon, no? Minsan tawag doon, blackmail ganun, parang ganun. Kasi nga parang tawag doon, tinatakot na isang taan na halimbawa sa mga galaan or ganito, kung hindi alam na ng kabataan na iinom sila tapos para sa magulang is meron silang mga activities sa ganitong lugar. Tapos siyempre ang magulang isang pante kasi nga may tiwala sa anak niya na hindi siya iinom or wala silang gagawin na gano'n. Pero tapos the end may nangyari doon sa anak nila. Siyempre magtataka yung magulang kasi nga bakit gano'n yung nangyari sa akin? Kasi nga dahil nga doon sa kasama niya, pinilit siyang uminom kasi tinatakot siya na pag hindi ka uminom isusumbong may isusumbong ka namin sa gato na hindi ka tumutulong sa amin, tapos palagi kang natututo or palagi ka na tumatambay sa computer shop. Binablockmail nila yung isang kabataan na gawin yung ayaw niyang gawin kasi nga ayaw niya masira yung tiwala ng magulang sa kanya, kasi nga dahil doon is nawalan siya ng tiwala sa kapwa niya kabataan na sumama, kasi doon nawalan na din kasi yung karapatan niya na pumili ng tama para sa kanya magulang, para sa kanyang pangarap, kasi ay talagang rights ganito rin nangyari. Meron din lang nangabos mahihina kung parang may mahina nga may mahina na tapos yung mahina na yon inaabuso pa yung mas mahina, kumbaga ginagamit niya yung salitang mahina ka lang or ito, tapos ang dami ko nang sinabi. Sinabi din ni Mau na food security, yung sinabi ko rin kanina akin na dami pa rin hindi nakakain. Also napapansin ko rin dito sa
sa lugar namin na hindi naman lahat is nakakain na maayos ng 3 times a day. Meron ding hindi nakakain kasi nga kumbaga wala silang karapatan or tawag doon, no, yung pagdating mo sa palengke, yung pera mo is nasa 100 lang, tapos ang bilihin nasa 50 plus, eh di ano tawag doon, no, o bibili ka ng bigas nasa 50 plus na mo. Tapos ano pa yung ulam, ano, bili, Ayan, parang nawala pa si Roger. Ayan, no, parang hinalit niya kanina yung parang security, no, parang social security ng mga kabataan sa kasalukuyan. Kasi even ngayon, ma'am, no, makikita natin sa mga news, no, na ang daming mga bata o mga kabataan na biglang nawawala, bukas makalawa, nakahandusay na parang yung mga ganun ng mga na talagang nakaka-alarm. Even sa news ngayon, ha, mga bata pa, may mga ganun nangyayari, may mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso, ng pagmamaltrato, gano'n, mga karahasan, na nakakasad lang na parang ang dali lang sa kanila na gawin ito sa mga inosenteng bata, which is ay, nakakagigil talaga. Ang sarap. Ewan ko ba, sorry, naging emotional. Ayan. Sige, ikaw naman, Daisy. Ano sa tingin mo yung pinakamalaking issue na kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyan, ng mga bata, no? Tawag neto, o agree ka ba sa binanggit namin kanina o baka may maidagdag ka pa na issue? Agree po ako doon. Dagdag ko lang po, yung mga pinakamalaking issue ng karapatang pantao na kinakaharap ng kabataan ngayon, tulad nga po ng sinabi ni Ate Mau, yung tungkol sa edukasyon, food security, tulad kagaya din po ng sa kalikasan at sabi niyo nga po Kuya Akim, yung tungkol sa diskriminasyon. Sa lokal naman po na konteksto, maraming kabataan ang hindi nakakuha ng sapat na edukasyon, gaya po ng sabi ni Ate Mau, dahil nga po sa kakulangan sa resources o dahil sa mga makatarungang sistema. Tulad din po ng yung mga kabataan na mga walang tirahan po, yung rights na magkaroon ng tirahan. Kagaya din po dito sa lugar po dito sa Taguig, maraming kabataan na lang po talaga o hindi lang po kabataan, minsan po mga matatanda na, yung mga palaboy-laboy lang po dito sa daan, dahil nga po wala silang permanenteng tahanan, tapos silang tahanan. At sa kabuuan Mm. naman po, masasabi ko po, na yung mga pinakamalaking issue ay yung climate change po, Kuya Akim. Dahil ito po ay isang malupit na issue na na nagsasapanganib sa ating kaligtasan at sa ating kinabukasan na rin po. Ayan. Maraming salamat to din nabanggit mo itong climate change at saka yung parang discrimination and education. So, since nabanggit na ni Mau kanina yung tungkol sa education, so matanong natin si Mau, no? So, paano nga ba nauugnay itong si climate change at saka si gender equality sa karapatang pantao? Paano naiugnay ang climate change sa gender equality? Oo. Bilang parte rin ng sektor ng kababaihan, isang mahirap talaga na sitwasyon yung magiging isang babae. At ito actually, tinalakay namin to sa school. May mga babaeng mangingisda rin. Oo. At yung mga babaeng mangingisda na ito, sila ay ang breadwinner. Sila yung tumatayong tatay, haliin ng tahanan, ano. So talagang masasabi mo na sila rin ay danas. Danas din nila ang hirap dahil nga sila ang tumatayong tatay, sila yung naghahanap buhay. Yung epekto ng climate change sa mga kababaihan ay kasi yung mga kababaihan, sensitive sila eh. At yung mahirap doon yung air quality. Kapag nagbubuntis, Mm-mm. lalong-lalo na sa community sa Bataan, sa Lamao,
coal plant sa Lamao, yung mga nagbubuntis doon, yung mga anak nila nasa tiyan pa lang may sakit na. May sakit na pwedeng sakit sa balat, sakit sa respiratory problem sa paghinga. Kaya talamak ang respiratory problem at skin disease sa Barangay Lamao, lalong-lalo na specifically sa community around the coal-fired power plant. And also, going back dun nga sa mga mangingisda, hirap na mahirap na maglaot ang mga mangingisda ngayon, lalong-lalo na sa kinakaharap nating climate change. Actually, hindi na climate change climate crisis na Bakit climate crisis na? Nandito na hindi na natin maibabalik ito. Oo. Ang mahirap ay dahil nga sa isang mangingisda na na-interview namin sa Barangay Lamao sa Bataan, dati 10 kilo ang nailalaot nito, pero 2 hanggang 3 kilo na lamang ang nailalaot niya. Ang hirap ng ganun kasi yung mga isda, yung mga seafood, diyan tayo kumukuha ng protein Yan ang mostly na kinukuha na ng protein ng mga Filipino at sila ay napaka-importante dahil isa sila sa mga pinaka-importanting sektor kasi isa sila sa mga nagbibigay pagkain sa ating hapagkainan. Kaya dapat pahalagahan din natin ang mga mangingisda. And also, yung climate change, kapag binabagyo, lalong-lalo na sa Region 5, syempre, talamak ng bagyo, ng pagbaha. Wait lang, uubo lang ako. Ayun, yung mga super typhoon, lalo na sa Naga, sa Bicol, ayan. Maraming kababaihan, maraming mga vulnerableng sektor na nahihirapan mag-bounce back sa kanilang mga buhay, lalong-lalo na kapag single mga ito. Wala silang mga kasama kundi siya at kanilang mga anak. Kaya napaka-importante talaga na i-cherish natin yung buhay natin at yung mga kasama natin sa ating mga sa pamilya natin kasi grabe talaga yung experience, yung mahagalpak ng bagyo. Naranasan niyo na ba yung kasi napaka-heart-wrenching din. Ang masakit sa dibdib, masakit sa damdamin na dahil sa climate change, dahil sa pagbabago ng klima, ang daming nangyayari na hindi naman dapat natin nararanasan. Yung climate change na ito, tayo yung dumadanas ng mga hindi natin kasalanan, hindi naman natin kasalanan. Mm-mm. If alam nyo yung yung Global North, ayan, sila yung mga first world countries. Usually, yung mga first world countries kasi, sila yung mga malalakas talaga na power plant Yung kanilang contribution to carbon emissions, yun ang dami talaga ng epekto ng climate change. At tayo ang kawawa dahil ang Pilipinas ay number 1 sa pinaka-vulnerableng bansa dahil nga sa climate change. Ayan, tayo yung taga-salo ng mga kasalanan nila, bale. Kaya ang hirap nun. And also, ang climate change, walang pinipiling gender yan Walang pinipiling gender yan. Lalaki ka, babae ka, girl, boy, bakla, tomboy, lahat tayo apektado. At syempre, hindi natin maiwasan na vulnerable talaga yung sa sistema pa lang. Wala tong discrimination sa mga kababaihan. Kababaihan ako mismo. Talagang sensitive talaga kami sa mga sa bigat ng pagbabago ng klima. Ayan, kaya lalo-lalo na buwan-buwan binibisita kami. Ayun, kaya napakahirap na sitwasyon. Ayan, thank you so much, no? Gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina dun sa mangingisda, no? Knowing kasi parang sila na mangingisda and they are just, I think, using yung para lambat lang na yung mga ganun lang na way, yung usually na ginagamit nila na tawag nila na pangingisda which is eco-friendly, no? And sa to say yun yung mga nangyari sa kanila, no? And currently, as we can see, no, ewan ko kung na-experience nyo to Hanam, umaga, tawag nito,
Mainit, oo. Sobrang init, lakas ng sinag ng araw. Then pagdating ng tanghali, babagsak ang ulan. Then mga 3:00, babalik na naman yung init. Next, kung na-experience nyo yan, no, parang isa-isa sa mga, talagang nararamdaman talaga natin yung climate change kung gano'n. Kasi nga, parang yung klima natin is, parang di na natin alam kung kailan ba iinit, kailan ba ulan. And parang yung mga gano'n na mga panahon is nakakos yan ng mga sakit sa mga bata, no. Especially yung parang ulan, mainit, tapos biglang umulan, gano'n. So parang ayun, may mga epekto siya sa mga kabataan, sa mga bata, of course, no? And of course, yung ating bansa, ano, is talagang vulnerable pagdating sa mga climate crisis kasi nga, geographical location pa lang natin, we are in an archipelago, ganun, kasi nga, napapalibutan natin ng mga tubig. Kung sakaling, ano, ipatuloy yung, ano, yung sinabi kayo na ni Mao, oo. Siyempre, iinit yung tawag nito, yung world natin, and after that, yung mga ice sa Arctic at sa Antarctic, matutunaw. Sino yung unang lulubog? Eh, syempre, itong mga maliliit na islands, no? Particularly dito sa Pilipinas. So, sana maisip natin yan. Dahil sa yung Kidapawan City, no? Meron kami yung Canopy 25, which is project ng aming city mayor, no? Project ng, not just the mayor, but na magtanim ng maraming puno, ganon. Magtanim ng mga puno, mga parang tree planting siya. Tapos, in different ano, locations ba na siyang tutulong para mahibsan o ma, ma, address itong issue ng climate change, no, sa ating community. And kayo ba, um, ewan ko kung randam ba dyan sa ano, sa Zambales at saka sa Taguig ngayon yung climate change. Ramdam ba dyan, ano, Daisy? Ramdam na ramdam po Kuya Akim, super. Oo. Ayan. Mm. Sa'yo ba, Roger, ramdam na ramdam ba ang climate change dyan? Ay, nawala si Ma. Um, Oo talaga Kim kasi meron yung nakaraan lang kasi dito sa amin is yung dito sa part namin umulan tapos yung part doon hindi umulan di nagtataka yung nanay ko na bakit doon wana sa pinanggalingan namin tuyong tuyo yung ano at ang sobrang init tas dito wana sa inyo puno na yung balde yung nilagay nyo sa may anuhan ng ulan puno na wana nakailang balde na kayong napuno tapos dumalan sa pinanggalingan namin sobrang init tapos yun, at tawag doon na nagkakaroon sila na nung nakaraan, may tawag doon na ano nila na may sinisipon na mga bata. Naapektuhan yung mga bata kasi tawag doon, mahina pa yung immune system nila kasi nga, papaano tawag doon, pa bago-bago yung klima. Minsan uulan, tas minsan maya-maya, sobrang init, then bigla na namang ulan tapos hindi mo na alam kung uulan ba or hindi kasi nga hindi nga natin natutukoy kung uulan or hindi. Yun yung naapekto sa mga hindi lang sa mga bata pati na rin sa mga parents kasi nga naapektuhan din yung pagtatrabaho nila. Tapos minsan napipilitan na rin yung mga nanay na magtrabaho kasi nga para mas mabilis yung processor ng trabaho nila like pagtatanim ng gulay, pagtatanim ng palay, tapos minsan yung meron pa kasi sa amin tawag doon, meron pa sa amin dito nag-uuling pa rin kasi nga minsan na nangyari kasi yung pag-uuling is kapag walang trabaho yung lalaki. Halimbawa, meron kasi nga tawag doon, no, yung pili-pili lang yung trabaho dito sa amin eh. Merong construction, merong magtatanim, merong magbubunot, gano'n, tapos merong magbabakod. Yung hindi stable yung trabaho nila tapos darating sa point na sakto pang babagyo tapos wala silang trabaho, wala silang naipon kasi nga yung trabaho nila nung wala pa yung bagyo din minsan delay pa yung sahod kaya naapektuhan talaga yung kabuhayan ng tao katapos yung napipilitan na rin yung magtrabaho yung mga babae para nga mai kahit papaano maiahon yung pagbabago ng klima. Ayun, maraming salamat, Roger, no? So, kailangan na talagang kumilos, no? Kabataan man o kahit ano man tayo, kahit sino tayo, kailangan na natin kumilos. Kaya bilang kabataan, paano tayo makakapag-advocate
para sa mga karapatang tao sa ating komunidad. So, paano ba natin i-advocate o basta paanong paraan natin i-advocate ang karapatang pantao sa ating komunidad? Ito na ba si Mau? Hi, Mau. I hope nakabalik ka na. Ayan. Sige, Mau. Ayan. Hello. Mm, Actually, add ko lang sa tanong na yun, no? oo. Magbibigay ako ng example. Climate change, naiuugnay ang issue ng climate change sa sektor naman ng edukasyon ngayon. Ang Oo. mahirap sa climate change, kasi kaya umattend ako ng disaster risk training at Oo. na-realize ko na oo nga pala, no, kapag sa oras ng kalamidad, sa oras ng super typhoon, ng bagyo, kung ano mang kalamidad, ang unang evacuation center ay mga paaralan. Kapag paaralan ng pinasukan ng ating mga mamamayan bilang evacuation center, parang pa apektado pa rin siya. Bakit? Kasi paano na yung edukasyon ng mga kabataan, ano? Oo. Parang kasi 'di ba may calendar sa DepEd na dapat sundan. Yung Oo. mga kabataan na naapektado ng bagyo, hindi sila makakabalik sa pag-aaral agad-agad sa kanilang edukasyon agad-agad. Bakit? Kasi may mga mamamayan pa na nandito eh. Meron pa Oo. mga nagsistay. Kaya ang hirap din eh. Sana maimplementa ng gobyerno yung separate talaga na evacuation center kung saan safe talaga. Kasi sa totoo lang may mga evacuation center na binabaha pa rin. Kaya parang wala lang. Ayun lang naman. Ayun, so kaya nga Mau, no? So, bilang mga kabataan, no, paano kaya natin pwede may advocate? Sa paano para natin may advocate yung mga karapatang tao, especially sa ating community? Tanong siya sa akin, no? Oo. Okay. Oo. Paano ba natin ma-advocate? Unang-una, wala tayong ibubuga kung wala tayong kaalaman. Kaya Oo. bilang kabataan, napaka-importante ng edukasyon, no? Yung pagpasok sa school, isang privilege yan, isang oportunidad yan para ipasa mo siya sa mga susunod na henerasyon, sa mga mas bata, hindi lang mas bata, kundi sa iba't ibang age clusters pa yan. Unang-una, ang edukasyon ay dapat panatilihin, magkalap tayo ng impormasyon, ng kaalaman, para maipasa natin to sa maraming tao. At doon, marami na tayong nabibigay na lesson sa kanila. Dahil Oo. itong mga pinapamahagi nating kaalaman ay para sa kanila rin. Dahil ang ating kaalaman ay dapat hindi lang hanggang dito. Huwag natin siyang ikulong sa ating mga utak, sa ating mga sarili. Dahil ang access to information, karapatan din yan. Karapatan din ng mga tao, ng mga mamamayan na magkaroon ng impormasyon. At dahil sa impormasyon, dahil sa data, kaya nga tayo may balita, kaya nga tayo may TV, may radio, kaya tayo may media. Para may access tayo to information, that way, may iwasan natin ang mga dapat iwasan at gawin natin yung mga dapat gawin. Dahil binababalaan nila tayo. Yan, yung mga tips, yung mga balita, beware, may mga taong ganito. Ayan, kaya napaka-importante. And lastly, mag-join sa mga organization. Ayan. So, natutunan ko throughout yung pagsali ko sa mga organisasyon ay ang kaalaman, ang pagiging educated ay hindi dapat nakakulong lamang sa apat na silid ng paaralan. Dahil there's more out there. Kasi sobrang structured eh. Yung kayo, di ba, mga eduk students po kayo, di ba? Oo. Sobrang structured kasi ng curriculum to the point na pang mabilisan lang siya. Hindi mo talaga nakikita kung ano yung totoong nangyayari, yung realidad na alam niyo yun, hanggang libro lang siya. Hindi mo siya matututunan, hindi yan tatatak sa isip mo kapag hindi mo nakikita ng harap-harapan. Kaya napaka-importante din kasi yung mga organisasyon na ito, sila ang nagbibigay aral sa inyo at sila ang nagpapakita sa'yo kung ano yung realidad. Yan lamang. Salamat. Ayun, maraming salamat, no. Tawag nito, Mau. Speaking of for sa apat na ng classroom, no, that is why sa akin, no, the way I teach, no, I'm always giving them an example, yung talagang realistic na nangyayari.
talaga so that they can visualize na, ganito ba. Siyempre, araling panlipunan yung natin, yung subjects natin. So, kailangan si teacher he or she really knows how to strategize yung lessons, yung topics. And of course, no, yung parang mga examples na nandoon. So that yung mga na yun, yung lesson na yun, hindi lang siya tama na makukulong na sa utak lang, makukulong lang doon sa apat na apat na ng classroom, kundi they can use it also to their daily lives, gano'n. Kasi yun talaga yung main goal ng curriculum natin ngayon sa DepEd, na kung saan they can be tawag nito, globally competitive, kumbaga. So, ayan si Daisy naman. Ito pa ba si Daisy? Ayan pa, nawala ata si Daisy. Sige, ikaw naman, Roger. Sa paanong paraan tayo pwede makapag-advocate, no, ng human rights o karapatan-pantao, especially sa ating komunidad? Lalo-lalo na dyan sa lakas. So, yun nga, is mas effective pa rin talaga yung nakikita nila kung paano sinasabi sa kanila kung ano yung human rights, kasi mas pumapasok sa isip nila na yung pag doon yung nakikita nila mo sa tao kung paano express yung tao doon, yung human rights sa talaga. Mas gusto pa nila yung face of face na pagbago, pag pagpapaalala kung ano talaga yung isang human rights. Tapos pwede rin tayong, halimbawa, yung ginagawa natin, pwede rin tayo mga online ganun. Tapos invite natin sila sa mga ganong usapan, then pwede natin silang bahagi din sa or sa mga ibang kabata pa na ganito ang kahalaga ng human. Ayun, maraming salamat, no? Pwede rin natin gamitin si social media, no? Gaya na itong Kalambag, isang malaking halimbawa ng paggamit ng makabagong teknolohiya para sa ganun ay makapag-advocate tayo at higit sa lahat, no? Yung mga natutunan natin sa school, gaya ng sinabi ni Mau kanina, ay pwede natin magamit, no? Sa ating social media, sa pag-advocate gamit ang social media. Ayan, no? At isang napakagandang hapon sa ating lahat, no? Gusto pa namin pahabain ito, ngunit ayun, salat na tayo sa oras at alam ko na naiintindihan niyo rin kami, no? Para sa paglalahat ng ating napag-usapan sa oras na ito, kanina napag-usapan natin kanina, no, yung tungkol sa bakit nga ba mahalaga itong human rights, itong UDHR sa kasalukuyan, ano nga ba yung mga issues na kinakaharap, no, ng ating bansa o maging ng global issues, no, patungkol sa karapatan-pantao, human rights, no? At nabanggit din natin ng guest kanina, no, na si yung iba't ibang mga problems o kinakaharap na issue ng ating mundo, no, patungkol sa karapatan-pantao. And of course, no, kanina nabanggit din ni Mau kanina, no, yung paano tayo pwedeng mag-advocate, no. Mahalaga talaga yung edukasyon, yung pagkakaroon ng kaalaman, hindi lamang ikukulong sa ulo o sa utak natin, kundi ibabahagi natin ito sa kanila, no. Kaya nga, 'di ba, no, kumbaga, giving back kindness to our community is very necessary talaga. So, ayan, para sa ating mga announcement, of course, no, tawag nito, ang Kalambag po ay napapanood po yan every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po yan. At of course, cross-post din po tayo, no? Meron tayong mga social medias po, mga Facebook page po na kung saan cross-posting po ang Kalambag doon, no, sa mga schools dyan. Ayan, isang malaking pasalamat namin sa inyo dahil malawak na po ang nararating ng Kalambag. Of course, no, napapanood din po yan sa official Facebook page po ng Inet Philippines. Kaya like, share na po kayo sa aming mga official Facebook page po gaya ng Kalambag at ng Inet Philippines. At kung gusto nyo rin po magkaroon ng mas inklusibong lipunan o di kaya matuto muna, no, ng lifelong learning, no, kasi nga ang edukasyon ay hindi nakabatay sa edad. Kahit panoorin nyo po mamayang gabi rin po yan, ang Senior City po, 7 to 8 p.m. din po yan, no, mamayang gabi po yan. And of course, para nga sabi ko kanina, magkaroon ng mas inklusibong lipunan, no, nariyan din po ang Inclination Now Na. Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po yan. At para sa panghuli nating tawag nito, panghuling bahagi ng ating programang ito, ayan, hayaan natin ang ating guest na
may gusto ba siyang sabihin, may gusto pa siyang ipanawagan o may gusto ba siyang i-shout out, no? It's your time to shine, no? Sige, take it away. Ayan. No? Mm, Ano lang naman, shout out sa Young Bean, shout out sa aking mga organisasyon na parte ako na hindi ko na isa-isahin, kakainin ang ating oras. Oo. Shout out na rin sa inyo, Kalambag, no? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. At talagang totoong isang malaman na session na ito, no? Nakakatuwa dahil ito ay isa talagang way para ma-bridge natin yung sarili natin para talaga maging edukado ang ating mga viewers. Ano? Wag na wag, palagi natin tatandaan, wag na wag ikulong ang ating sarili. Wag natin ikulong ang ating kaalaman sa ating sarili lamang. Ayan. So, ayun. Maraming salamat ulit. Ayan, no? Maraming salamat. Sa huli po, matutunan dapat natin na manindigan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging sa ating mga nasasakupan, no? At higit sa lahat, no, ang karapatang pantao ay hindi lamang po para sa iisang tao, kundi para po sa ating lahat. Ang ating karapatan ay hindi lamang po, no, para sa isang tao o sa isang komunidad, kundi lahat tayo ay kumbaga, ipinagdarasal natin na sana lahat ng tao ay nakakatama sa kanilang karapatan at ipinagdarasal din natin na wala na ang paglabag sa karapatan ng tao ang dapat ay mangyari pa sa kasalukuyan. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Kuya Akin, no? Kasama si Mau at saka si Roger. Ayan, kaway-kaway naman po tayo dyan. Ayan, kaway-kaway po tayo. At ito ang Kalambag. See you next week and God bless us all. Bye-bye! Thank you, Kalambag. Nood kayo guys every Saturday. Thank you, Mau.